Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. kaisa ng Inang Simbahan, parangalan po natin ang kabanal-banalang ngalan ng ating Panginoong Hesus. Upang tayo maging marapat sa misang ito, kaakibat ng ipapanating mga kahilingan, halina't magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa salita salita at sa at sa gawa gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya ay sinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Idasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit katulad po ni Mario, Leoncia, Teresita, Alona, Sister Terry, Roger, Judy, Juliet, Lerma, Remy, Josephine, Cherry, Rudy, Myla. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagparangal sa ngalan ni Jesus, kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig
Magsipagbunying may galak, Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kung dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuon ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa mula sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kung siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalad, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon nga po ay pinaparangalan ng ating inang simbahan ang kabanal-banalang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sinasabing ang debosyon na ito ay nagsimula noong 15th century sa pangunguna ng isang Pransiskanong pari na si Saint Bernardine of Siena. Ito po ay kanyang pinalaganap during those times na nagpo-proliferate, lumalaganap ang maraming mga paganong simbolo na nakakaapekto sa pananampalataya ng simbahan. And in order to promote unity in the church by reviving its faith through this devotion, ang ginawa ni Saint Bernardine, gumamit siya ng isang simbolo, sumisimbolo sa kamahal-mahalang, kabanal-banalang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kinuha niya yung unang 3 letra ng pangalan ng ating Panginoon sa wikang Grego. Ito po yung, ayan, pakita natin. Ito yung suot ko rin, yung unang 3 letra sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa wikang Griego. Pangalawang slide please. Sinasabing yung simbolong yan ang laging hawak ni Saint Bernardine. Ito yung ginagamit niyang pang bendisyon sa mga tao.
and many miracles were attributed to this. Sa gayon, unti-unti sumikat ang simbolong ito, makikita na sa mga buildings, at syempre sa iba't ibang mga simbahan, at gayon din sa mga tahanan. By the way, ito yung magandang symbol na ilagay po natin sa may pinto ng bahay. Hindi kung ano-anong mga papungsoy na simbolo ang nilalagay nyo, no? Yan. Yan po ang magandang simbolo. Ito po ay may batayan sa Biblia. Hindi po ito basta inimbento lamang at pinalaganap sa simbahan. Ito po ay may batayan sa Biblia sapagkat sa Bible, makikita na po natin ang paggalang sa pangalan ng Diyos. At ito ay nagsimula mismo sa Diyos. Nandoon ang pagtatanghal ng Panginoon sa kaniyang pangalan. Sapagkat ang kanyang pangalan ay katugma ng kanyang kalikasan, ng kanyang identity. Halimbawa po, nang magpakilala ang Diyos kay Moises, nang itanong ni Moises sa kanya, kapag nagtanong sila, sino ang nagsugo sa akin? Anong pangalan mo? Anong sasabihin ko? Sabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila, I am who am. Ako, ako nga. So, yung pangalang iyon, yung pangalang Yahweh, ay sumisimbolo or hindi lang sumisimbolo, kumakatawan talaga sa kalikasan. Ako ito. Kumakatawan sa kapangyarihan ng Diyos, sa kabaitan niya, sa faithfulness niya, sa pagiging present niya, kahit kailan, kahit saan, sa pagiging maasahan niya, lahat na. Yung pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa kaniyang kalikasan. Ganito rin ang pangalan ni Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel sa kanya bago pa siya ipinaglihi, ang ipinangalan ng Diyos Ama sa kanya, Jesus. Ano bang ibig sabihin ni Jesus? O ng pangalan ni Jesus? The Lord saves. Ang Diyos ay nagliligtas. At yan, primarily, ang identity ni Jesus. Ito yung sinasabi ni Juan sa ating ebanghelyo. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Si Juan, nagbibinyag sa pamamagitan ng tubig lang. Si Jesus, nagbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Ang Espiritu Santo ang siyang nakapagpapabago sa puso at sa buhay ng tao. Kaya nga po ang paggalang sa pangalan ng Diyos ay diretsyong paggalang sa Kanya. And conversely, ang hindi paggalang sa pangalan ng Diyos ay diretsyo ring hindi paggalang sa Kanya. Maidagdag ko rin, may mga instances sa Biblia na gusto ng parusahan ng Diyos ang Kanyang piniling bayan dahil sa pagiging sobra nitong mga pasaway. Pero anong sasabihin ng Diyos? O sige, pagbibigyan ko kayo, patatawarin ko kayo. Nandun ang pasensya ng Diyos. Nandun ang pag-withhold ng Diyos ng kanyang pagpaparusa. Hindi dahil banal sila, hindi dahil nagbago na ang mga Israelita. Ano sasabihin ng Diyos? For the sake of my name. Minsan, ang mga Israelita rin, yun din ang i-implore sa Diyos, for the sake of your name. Ano na lang ang sasabihin ng ibang bayan? Ikaw itong nagsabi na ikaw ay maasahan, na ikaw ay mapagpatawad, na hindi mo pababayaan ang iyong piniling bayan. Sisirain mo ang iyong pangalan kapag kami ay pinugnaw mo ng lubusan. Ganon ang pagpaparangal mismo ng Diyos sa kaniyang pangalan. Ayaw niya itong mabahiran ng anumang hindi pagpaparangal, ng anumang walang kabuluhan. Kaya sana mga kapatid, tayo mismo, igalang natin ang pangalan ng Diyos. Tayo nga po iginagalang natin ang ating pangalan. Tayo na napakamakasalanan na. Diba?
Ayaw nating madungisan ang ating pangalan, bagaman tayo madungis na sa kasalanan. Ayaw nating nakakalimutan ng pangalan natin. Ayaw nating mispronounce ang pangalan natin. Tinatama natin kahit na pwede nating palampasin. Kaya nakatutuwa si Father Benny, ang ating kaibigan. Kasi may mga pagkakataon daw dyan at sa ibang mga chapels, pag siya'y pinakilala na may mispronounce ang pangalan niya, Father Benny. Ang mangunguna po sa atin ngayon ay si Father Bini. Kaya ang ginagawa daw niya, pag inawit na yung pangbungad na awit, Father Bini ha? Nag-aalabini siya. Bini. Parang pantropiko lang ang dating. Seriously, kung iginagalang natin ang ating pangalan, mas dapat natin igalang ang napakabanal at kamahal-mahalang pangalan ni Jesus. Sa papaanong paraan? Well, tandaan po natin mga kapatid ha, dala natin ang pangalan niya bilang mga Kristiyano ha. Kaya nga kapag itron tayong ginagawang kabalastugan, Kristiyano ka pa naman, para bang ang sinasabi, anak ka ng Diyos, Panginoon mo si Kristo, bakit ka ganyan? Huwag natin sirain ang kanyang pangalan. Ipinamamana niya sa atin ang kanyang pangalan. Ingatan, igalang. Naisip ko nga po minsan, paano na kaya yung mga kamag-anak, kaapelido, ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects? Paano na kaya? Paano kaya nila ite-take yun? Alam mo yun, diba? Mula ngayon, kapag nabanggit yung apelido nila, talagang magre-react ang titingnan ka mula ulo hanggang paa, tataas ang kilay ng tao. Kasi talagang maalala nila sikat na sikat yung apelido Alam po ba ninyo yung mga kamag-anak ni Hitler? Lalo na yung mga nagpunta raw sa Amerika, nagpapalit ng apelido nila. Ayaw lang dalhin yung pangalan o yung apelidong yan. Mga kapatid, ipinamamana sa kung papaanong iniingatan ng ating mga magulang ang kanilang pangalan para maipamana sa atin ang magandang pangalan. Dapat, bilang mga anak, ganun din ang ating gawin. Igalang din natin ang pangalan ng mga magulang natin na ipinamana sa atin. Minsan sasabihin pa ng magulang, wala akong maipapamana sa inyo kundi ang magandang pangalan. Na dahil sa pangalang yan, magiging mataas, may paggalang ang tingin sa iyo. Dahil sa apelidong yan, sana maging ganun din tayo sa Diyos. Ang sabi sa ating unang pagbasa, sinungaling, yung taong nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, pero nananatili naman sa kasalanan. Nakikilala lang naman natin ang pangalan ng Diyos, pero wala tayong malalim na relasyon sa Kanya. It doesn't hold water. Walang kwenta yon. Dapat, sa pangalan ng Diyos, at tayo nakapangalan sa Kanya, tayo'y nagpapakabuting tao talaga. Ingatan po natin, respeto po natin. Ikalawa, according sa pangalawang utos ng Diyos, huwag nating gagamitin ang Kaniyang pangalan sa mga bagay na walang kabuluhan. Na parang gagawin na nating natural na lang. Alam po ba ninyo, ang mga Israelita, hindi nila binabanggit ang pangalan ng Diyos. Tanda, yun ang paggalang. Ganon kasagrado sa kanila. Hindi sila karapat-dapat para sa kanilang banggitin ang pangalan ng Diyos. Napaka-espesyal ng pangalan ng Diyos. Napakataas, napakatayog ng pangalan ng Diyos para gamitin ng tao. Tayo, ginagamit natin kahit sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung iba, and worse, minsan ginagamit bilang ekspresyon ng pagkagulat, lalong-lalo na ng pagkagalit. Ang dami sa mga banyaga ang ganito. Minsan, pati na rin ang mga Pilipinong pa-Ingles-Ingles, nahawa na rin. Binabanggit ang pangalan ni Jesus kapag nagagalit. Isipin po ninyo, kanino ba manggagaling yung impluensyang yan? Sige nga,
Sino ba ang may pinakagusto o may kagustuhan na gamitin natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, lalong-lalo na sa kasamaan o sa kasalanan? Di ba't ang demonyo lang? And so whenever we do this, whether we accept it or not, we are obeying the devil. And we are disrespecting Jesus. Hindi po sapat na dahilan na hindi naman natin sinasadya. Wala naman tayong pangit na motibasyon para sabihin yun. O nakasanayan na lamang natin. And as much as po, pwede naman natin sanayin ang ating sarili na hindi ginagamit sa mga walang pakundangan at walang kwentang paraan ang kaniyang pangalan. Huwag natin sayangin ang kanyang pangalan. Huwag nating sanayin na ginagamit sa walang kwenta ang kanyang pangalan. Maliwanag po ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat. Sabi niya, at the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, every knee should bend in the heavens, on the earth, and under the earth. Every knee should bend. Lahat dapat yumukod, lahat dapat gumalang, lahat dapat manikluhod, tumiklop ang tuhod sa pangalan ni Jesus. Lahat. Hindi lamang yung mga nagmamahal sa Kanya, hindi lamang yung mga sumasampalataya sa Kanya, kahit na yung mga hindi sumasampalataya at nagmamahal sa Kanya, kahit na yung mga gumagamit sa Kanyang pangalan sa walang pakundangang bagay, dahil walang paggalang sa Kanya, darating ang pagkakataon, they will be forced to kneel down before the holy name of Jesus. Sapagkat they will all realize, napakamali, napakalaking kasalanan na hindi nila ginalang ang kaniyang pangalan. Kaya sana po, ngayon pa lang, gamitin na po natin ang pangalan ng Diyos ng may paggalang. Ito yung pangalang maaasahan natin. Ito yung pangalan na binigay ng Diyos upang igalang natin. Ito yung pangalan na po pwedeng magdulot ng maraming mga pagbabago at himala sa buhay natin. Maliwanag ang sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, ano man ang hilingin niyo sa Ama, sa pangalan ko, ipagkakaloob sa inyo. Pero wag nating isipin na ang pangalan ni Jesus ay dapat nating banggitin na parang isang magic na formula lang na basta sabihin natin ay mangyayari na yung hinihiling natin. No! Ang sinasabi ni Jesus na diwa dito ay kung talagang may paggalang at pananampalataya tayo sa kanyang pangalan na kahit minsan na hindi natin ginamit sa kawalang kabuluhan, doon natin makakamit ang ating mga kahilingan. Ito sana ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang upang sa pagdating ng takip silim ng ating buhay, ng kamatayan, biglaan man ang kamatayan at meron lamang tayong isang salitang maiuusal na pagsasama-samahin natin ang ating lakas para ito'y mabanggit lang, wala tayong ibang mabanggit kundi ang pangalan ni Jesus lamang. At mabanggit natin ito ng totoo sa ating kalooban sapagkat all our life wala tayong ginawa kundi papurihan at igalang ang kaniyang pangalan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Nyagan ako, hindi man ako karapat-dapat na maging kapamilya mo, inako mo ko na parang anak mo sa pamamagitan ng bugtong na anak mo si Hesus Kristo. Salamat sa pangalang ipinagkaloob mo sa amin. Hindi kami anak sa labas, anak mo kami sa turing at sa iyong pagmamahal. Ito nawa ang aming panghawakan, Panginoon, na hindi mo kami kailanman pababayaan. Tulungan mo lang din po kami, Panginoon, na madala ang iyong pangalan ng may paggalang. Tulungan mo po kami, Panginoon, sumampalataya sa napakahalagang pangalang ito. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan sa iyo.
Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Nasa pangalan ka niya. Nasa pananakop ng pagmamahal at kapangyarihan niya. Kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari. Tagapagmana ka. Anak ka niya. Pero huwag mong kakalimutan yun upang iayos natin ang ating buhay ngayon. Upang mamuhay tayo na tunay na mga anak ng Diyos. Huwag natin sasayangin ang pangalan na iyon. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Muli kong handog buhay mong kaloob, kalugdan mo at masmasan. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Mula sa iyo lahat ng ito, buhay ko'y pagharian mo. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man yung tanggapin aking alay pabanalin. Tanging
Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Naaalay sa iyong palad, bunga namit pagsisikap, huwag nawang adlangan ang aming kakulangan. Huwag namin sa iyo lamang. Kapuri-puri ka po, o daming mahal, o Diyos ng langit at sa kalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay na nasa dambana, pakundangan sa kaniyang pangako na anumang hilingin namin sa kaniyang pangalan ay di mabibigo. Sapagat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak, na kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, Isanose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami atya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, Magpakailanman. magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. 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 Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito, sa harapan natin ng ating Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. May likha kami ng mamangha, pag-ibig ang alok mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Buhay ngayon sa amin ang paghamon, maging ilaw sa ating panahon. O Ama, sa iyo dumudulog ngayon ang bayan mong inirang at sa ngalan mo'y nagkatipon. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin
tila kapagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo ng awang pagbigyan kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinaninig luhuran ng tanan sa ikapagkakamit namin ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pangalan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Kung natatandaan po ninyo na mayroong paring humingi ng tulong sa atin, hindi naman niya ina-expect yung tulong na ibibigay natin kasi nagpapatulong siyang pambili man lang ng sasakyan kung magkano yung maibibigay natin.
Ito po ay hindi sa kanya, para sa mission station niya, sa Kalawakan, sa DRT na maraming sitio ang sakop na mahirap ang daan kasi bulubundukin po yon. Hindi naman simentado ang maraming mga daan doon. So may siyang tulong sa atin, pambili kahit papaano, kahit konti. Salamat po sa inyo sapagkat bago po matapos yung taon ay nabigyan natin siya ng sasakyan. Tayo na po ang sumagot ng sasakyan. Kaya maraming pong salamat sa inyo. Salamat sa Diyos, salamat po sa inyo. Soon po ipapakita ko sa vlog kung ano yung biniling sasakyan. Hindi po tayo yung bumili ng sasakyan, siya at si Bishop. Again, hindi ito sa kanya, hindi para sa kanya, kundi para sa simbahan. Kaya salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasamang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos. sa Diyos. Salamat din po sa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu